Good morning muna. Good morning sa lungsod ng Maynila. Good morning sa lahat ng mamamayan ng Crown City ng Metro Manila. Ah, kung ilan ang binigay, hindi po namin sa totoo lang hindi po namin nabibilang na kasi medyo marami po ang kailangan nating for beautification sa Maynila to really enhance and improve at mapakita yung mga lugar ng Maynila in a different manner this time. Katulad nitong sinimulan na nating stretch ng plant box magmula Recto papuntang Arpapa. Nahinto lang gawa na nag-uulan pero marami-rami po yon. Ito po nasa background natin, ano lang, para lang meron tayong background na meron tayong mga balde-balde dyan. Pero marami po tayong kakailanganing pinturahan sa Maynila. Nagsimula lang po tayo talaga ngayong panahon na ito, naantala nga lang gawa ng bagyo. Sir, ano po yung naging motivation ninyo kung bakit ang lungsod ng Maynila yung isa sa napili ninyo na tulungan or bigyan po ng ganitong mga produkto? Yeah, magandang nabanggit mo yan kasi tayo na may kilalang tumutulong sa lahat ng local government units na lalo't nasa sakop ng Metro Manila. Siyempre, nandito yung nakararaming mamamayan. So, ang motivation natin, number one, naniniwala kami sa governance ni Yorme. Naniniwala kami sa programa at plataforma niya. Kami natutuwa at siya yung muling naging alkalde ng Maynila. And sa pamamaraan na yun, simpleng contribution na namin yung makapagpintura tayo sa mga public spaces ng Metro Manila for the upliftment, siyempre. Kasi sabi nga, mental health ang importante, di ba? Pag nakita mo malinis, maganda, nakakatulong yun sa mental health ng mamamayan. So, nandun tayo sa aspeto na yun. Hanggang saan po yung pipinturahan niyo, sir? Aabot ba yung Well, kung tutusin, sa bilang, kung hindi ako nagkakamali, meron kaming about 54 sites. 54 or 55 sites na based on na pag-agrihan natin with the City of Manila. Pero hindi ko nahihinto kasi doon sa 55 sites Kasi like for example, yung plant box na sinabi ko kanina, wala naman doon sa 55 yon. So, meron din tayong gagawin pa at kausap natin yung sa South Cemetery. At saka itong sa Manila Zoo, kausap din po natin kanina. So, gagawin po natin lahat yan. At gusto natin talaga na as much as possible for the City of Manila, lalo't ito yung gateway. Di ba? Pag meron tayong mga bisita, dito na pupunta, mas magandang hindi man natin mapantayan, mahabol natin yung kagandahan ng tourism ng ibang bansa. Tayo yung Pearl of the Orient So, dapat talaga maganda ang Maynila. Lalo na ang ating lungsod ng Maynila Yes. ay sa mga estudyante natin, Yes. university natin. Andito ang University Belt. Yes, university. Yes. So yun sir, disregard po natin ang politics. Nagagawa niyo po ba din po itong programa ninyo nung nakaraang administrasyon? Yes, actually, meron tayong ganitong programa din nung time ni nakaraang Mayor Hani Lacuna. Although not in the same capacity kasi at that time, medyo limited pa yung pwede nating gawin. Ngayon sa pagkakataong ito, nabigyan tayo ng mas malawak na mandato. So talagang natutuwa kami na mas marami tayong magagawa this time. Hindi naman lang din dahil sa amin. Siyempre, this is a concerted effort. Bayanihan to pintura ang dala natin, iba yung magpapahid, iba yung talagang magdidisenyo, magle-layout. Ayun, muntik malaglag. Ayan. Kasama ba sa programa niya yung mga Public school, magandang topic yan. Kasi may standard ang tawag dito, yung education department. So, may mga standard colors sila. So, nakikipag-coordinate din po kami sa kanila para ma-implement yung mga standard colors ng ating education department. And in terms of repainting needs nila, every time po may summer break, palagi po kaming kaagapay ng Brigada Eskwela. Hindi lang po dito sa Maynila, kundi nationwide po. So talagang tayo ika-partner din ng mga public schools. So para po sa pag-i-implement ng project niyo sir, may target po ba kayo everyday kung saan po ibanda gagawa or? Well, hopefully, ang priority areas as was given by si Andres is yun ngang kahabaan ng Recto hanggang Arpapa
tapos itong Lagos Nilad Vehicular Underpass. Sa tapat ng Opo, ito sa tapat. So, yun po yung priority number 1 na areas na dapat pagandahin. Susunod na po namin dito yung iba pang mga ibibigay nila sa amin na priority locations. Katulad nga na nabanggit ko kanina, kausap namin sa Manila Zoo, kausap din po natin yung sa South Cemetery. So, yun po, mga isusunod po natin yan. May ikararangal, ikatutuwa at ikagagalak namin na nandoon kayo. Kasi talagang, well, hindi naman, siyempre gusto natin may camera tuwing gagawa tayo ng mga beautification project na ganyan. Hindi naman kailangan. Kaya lang, siyempre, mas maganda rin na nalalaman ng mamamayan kung ano yung ginagawa ng pamunuan ng Maynila in terms of beautification and upliftment of public spaces. Yun, thank you, sir. Sir, 6 months nag-start yung inisyatibong pagtulong po sa City Government. Well, kasi ngayon, age of information, di po ba? So lahat ngayon, talaga, may telepono, may camera, may video eh. Pero kahit parang unang panahon, kasi I've been with the company for 30 years. Sa pagkakatanda ko po, panahon pa nila Mayor Bagatsing, Mayor Lim, lahat po, nandito na kami, kapartner na talaga kami ng Maynila, Mayor Atienza. So, sa iba-ibang kapasidad nga lang po. At we believe in partnering with government in terms of beautification and improvement of yung living, accessible spaces, public spaces ng mamamayan. Sir, yung ngayon, sir, meron bang pinipintura ng lugar na yun? Ngayon maulan eh. Akala namin wala nang ulan eh. Dapat tutuloy na namin yung sa may plant box eh. Yung ang stretch kasi nahinto yata kami. Saan ba kami? Doroteo sa yata kami na nahinto from Recto. Pero hanggang Arpapa kasi yun eh. So dapat sana matuloy kami. Although may silong yung sa ilalim nung tawag dito nung LRT, kaya lang po kasi meron siyang mga downspout na tumutulo eh. Oo eh, hindi pa pwede sa pintura, lalo yung pintura ginagamit natin masisira kapag ka nabasa. Kailangan yan matuyo ng maigi. Maganda ang panahon. So yun ang priority natin po. Ngayon, sir, tinatapos pa yung Sarita kami, sir, ngayon. Yes, tinatapos natin. Hopefully pagka gumanda ang panahon. Pag gumanda ang panahon. Sir, Kasi linawin lang po natin, hindi lang pintura yung binibigay nyo ng pati yung manpower. oh yes, yes. Labor and materials of course. Kasi ang focus natin dito, yung city engineering at yung mga kawani ng ating engineering department, makafocus naman doon sa iba pang mga projects ng Maynila. Tayo doon sa mga existing. Yung mga existing footbridge, existing na bridges, flyovers, at saka ano pa ba ito, underpasses and walls like yung sa Mehan Garden, yan. Tayo na rin yan. Pero yung mga bago at saka needs improvement or construction, yan. Makapokus yan yung ating Office of the Civil Engineer. Sir, bakit Boysen, hindi ibang brand? Well, Boysen kasi yung ating brand, number 1. Pero bakit? Yan ang magandang tanungin kay Yorme. Pero at any rate, palagay ko, the company has been here for over 70 years. 73, if memory serves me correct. No? We're on our 73rd year. At in being here for that long, alam naman natin, pag sinabi mo 73, naabutan niya ng World War II. Ibig sabihin ng panahon na kailangang i-rebuild ang Maynila kasi ito yung bugbog ng bomba nung time ng Hapon di ba? Andi dito na kami. So, naniniwala kami na we value, ang Pilipino, we value relationships Doon tayo, relationship-based tayo sa Pilipinas. So, dahil doon, I think yun ang isa sa mga dahilan kung bakit Boysen.